Yung barko ng China Coast Guard lalapit sana sa BRP Sierra Madre pero hinarang agad ng rubber boat ng ating mga kasundaluhan. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright, magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Meron na naman tayong bibigyan ng panibagong opinion, reaksyon, komentaryo, no? Ito'y kaganapan sa West Philippine Sea. Matagal na tayong hindi nakakarinig ng balita, mga tol, no? Sa mga nagaganap dito banda sa may Ayungin Shoal, sa may BRP Sierra Madre. Mula nga nung nagkaroon ng provisional agreement ang Pilipinas at ang China, hindi na tayo nakakarinig ng mga pangaharas dyan, no? Kapag nagkakaroon dati kasi ng resupply mission mga to, lagi tayong hinaharang ng China dyan eh. At doon nga nagkakaroon ng tensyon. Ang pinakahuli yung June 17, 2024, kung saan ay talagang sumalakay yung mga China Coast Guard malapit doon sa BRP. Actually, hindi nga malapit eh. Tabi mismo ng BRP Sierra Madre kung saan ay winasak nila yung mga inflatable boat ng AFP. Diba? Yung isang sundalo natin naputulan ng hinlalaki. Ngayon mga tol, eto ang panibago. May aktibidad na naman ang mga Chinese vessel sa Ayungin Shoal. Ayon sa AFP mga tol, dumadami. Dumadami mga tol. Ayun dito, sabi rito sa balita. Na-monitor ng Armed Forces of the Philippines ang pagdami ng mga aktibidad ng mga Chinese vessel sa Ayungin Shoal. Ang nasabing lugar ay patuloy na binabantayan ng Pilipinas sa pamamagitan ng BRP Sierra Madre na ginagamit bilang istasyon ng mga sundalo. Na yan ay isang lumang warship na nakomisyon natin mga tol. Yan ay bigay ng Amerika. Ipinasadsad yan dati ng presidenteng ERAP noong taong 1999. At mula noon mga tol, andyan na yan. Nabubulok na, hindi na natin napaayos dahil nga hinaharang din naman ng China mga tol, yung mga repair, mga construction material, hinaharang nila yun mga tol. Pero nakakalungkot no, kasi mula nung 1999, hindi natin naisip na talagang gumawa ng isang mas maayos, pang permanent shelter na dyan mga tol. Siguro dahil bawal din, kaya hindi natin ginagawa, pero eto na eh. Ito na ngayon yung nangyayari mga tol. Nagkakaroon na naman tayo ng sigalot sa pagitan ng Pilipinas at ng China. No, bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Kapansin-pansin ang pagdami ng mga aktibidad ng mga Chinese vessels sa Ayungin Shoal. Inuumpisahan na naman nila. Mga tol, yun ang nakikita natin, no? Nag-uumpisa na naman sila. Base ito sa pinakahuling Maritime Domain Awareness o MDA monitoring ng Armed Forces of the Philippines nitong Miyerkules, August 20. Nakahilera na, akala mo sasalakay na. Ayan, no? Nakahilera na sila. Oh. Mga mga fast boat. O MDA monitoring ng Armed Forces of the Philippines nitong Miyerkules, August 20. Batay sa monitoring, nakita ang mga barko ng Chinese Coast Guard na nagsasagawa ng mga maneuver at drill sa dagat. Nagsasagawa ng drill, so may mga water cannon silang pinapakawalan, no? Siguro nagsasanay na sila, siguro nakakabalita na naman sila mga tol. No, ewan natin baka may nababalitaan na naman silang plano ng AFP na kung tayo nga mismo hindi natin alam pero etong mga to malamang may nalalaman tong mga to kaya naghahanda na sila dyan. Gamit ang water cannons. Kasama rin dito ang ilang maliliit na sasakyang pandagat gaya ng 11 rigid-hulled inflatable boats o fast boat at 9 na barko ng Chinese Maritime Militia. Diba? Katakataka mga tol Anong ginagawa nila dyan? At nagsasagawa sila ng mga ganong drills, water cannon, diba? Ako duda ko lang. May natutunugan sila o meron silang espiya siguro. Meron silang napagkukunan ng kaalaman tungkol sa mga bagay na confidential dapat. Hindi natin dapat nalalaman pero sila nalalaman nila. Kaya ngayon nag-aabang na sila. Natutunugan na nila. Yun lang naman ay duda ko mga tol
Napansin din na ang ilang fast boats ng Chinese Coast Guard ay Nako. nilagyan ng mas mabibigat na armas gaya ng heavy cruiser weapons. Nako, Coast Guard may armas mga tol oh. Balikan natin. Militia. Napansin din na ang ilang fast boats ng Chinese Coast Guard ay nilagyan ng mas mabibigat na armas gaya ng heavy cruiser weapons. Sa kabuuan, 5 barko ng Chinese Coast Guard ang nasa lugar, ang suportado ng mga fast boat at militia vessels. Grabe, pati Coast Guard mga tol, may mga ano na rin oh. May mga weapon na rin oh. Mukhang sasabak na rin sa gera tong mga to ah. Nakita rin ang isang eroplano at isang unmanned aerial vehicle malapit sa Bahura. Ang Ayungin Shoal ay isa sa mga strategic na lugar sa West Philippine Sea na patuloy na binabantayan ng mga sundalong Pilipino na nakaistasyon sa nakasadsad na BRP Sierra Madre. Actually, kung ako tatanungin, hindi nga bantay ang ginagawa natin dyan eh. Pinostehan lang natin para walang makapag-ano dyan. Walang makapagtayo ng artificial island, mga tol, mga ganon. Kumbaga parang sa ano, parang sa parking lot, 'di ba? Nilagyan mo ng cone para walang makapag-parking. Pero hindi pagbabantay, 'di ba? Nilagyan mo lang ng harang, nilagyan mo lang ng isang sagabal para hindi sila makapagtayo diyan ng kung ano man ang plano nila. Well, sa madaling salita, bantay na rin mga tol, no? Kasi syempre nandiyan tayo eh, pwede nating i-report kung ano man ang mga aktibidad nila. Pero yan din kasi yung pinanggigigilan ng China. Gustong-gusto na nga nilang alisin yan eh. 'Di ba? May nangako nga daw tayo sa kanila na aalisin yan. Ewan natin kung sinong presidente nangako sa kanila na aalisin yan. Gusto na nilang hatakin yan. Ang dami na nga nilang sinasabi na kesyo, eto daw ay delikado sa kalikasan. Diba? Kasi yung langis daw niyan, yung mga kalawang daw niya, kung ano-ano na mga sinasabi nitong mga to. Diba? Pero sa atin mga kapatid, kung titignan natin, ito'y tanda pa rin, no, ng ating pagmamatigas. Na atin yung lugar na yan ay parte ng West Philippine Sea, yan ay parte ng ating soberanya. Kahit na nakahabag-habag yung kalagayan ng ating mga sundalo, kasi kahit sa ang anggulo mo tignan, etong barko na to, ito'y larawan ng isang mahirap na bansa eh. Diba? Ito'y larawan ng isang mahirap na bansa. Biruin mo mga tol. Diba? Kasi diba ang larawan ng isang mahirap na lugar, squatter, mga tagpi-tagping bahay, mga karton, mga bahay na nabubulok. Diba yun ang larawan ng kahirapan? O eto, tignan mo. Isang lumang barkong kinakalawang at nabubulok sa gitna ng isang malawak na karagatan. O di ba larawan din ng isang kahirapan 'yan. Di ba? Yun yung isang inaano natin eh. Ipinapakita natin eh. Matapang pero mahirap. yun ang lumalarawan. Ryan Lacanlale, UNTV News. No, ganon din yung balita mga kapatid kung titingnan natin dito sa ibang mga news agency. Halimbawa na lang dito no sa GMA Integrated News. Ganon din mga tol. Ito yung laman ng mga balita ngayon. Bago sa saksi, hinarang ng 2 rubber boat na Pilipinas ang bangka ng China Coast Guard na nagtangkang lumapit sa BRP Sierra Madre. Ayan kita mo naman dito naman sa balitang to mga tol. Diba? Dito tayo rito. Kumilos. Yung barko ng China Coast Guard lalapit sana sa BRP Sierra Madre pero hinarang agad ng rubber boat ng ating mga kasundaluhan. Ang Philippine Navy warship na nakasadsad sa Ayungin Shoal. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, na monitor nila ang dumaraming nakadeploy na sasakyang pandagat ng China sa paligid ng Bahura. Kabilang dyan ang 5 CCG vessel, 11 rigid hull inflatable boat, at 9 na Chinese maritime militia vessels. Ang ilan po sa mga yan upgraded na may mounted weapons o may kagaraw na matataas na kalibre ng sandata. Namataan din ang isang rotary aircraft at isang unmanned aerial vehicle. So wala masyadong report doon sa ginawang pagharang. Pero ito maganda doon mga tol. Makikita mo na talagang pinoprotektahan ng ating mga kasundaluhan. 'Di ba? Yung ating soberanya. No, hindi tayo naghahanap ng gulo, hindi tayo nag-aaway, hindi tayo kumbaga agresibo. Pero if ever dumating man tayo doon sa puntong 'yun, papalaga mga sundalo. Mga kababayan, wag lang kayo magmamadali. Kasi lahat ng mga nagmamadali, laging nadadapa. Laging yung tandaan yan mga tol. So hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobal D.
Peace out.